Life After Prison. By Silence You. Kabanata 741 hanggang 750. Napabuntong hininga si Edward at nakaramdam ng takot kaya pinagpawisan siya. Mukhang seryoso si Mia nang sabihin niya iyon. Naniniwala siyang hindi ito nagbibiro at sinadya nito ang sinabi nito kung hindi nito tinupad ang pangako nito. Gayunpaman, ang tukso ng pagkakaroon ni Diane pagkatapos niyang patayin si Severin at mamuhay ng mas magandang buhay sa tulong ng mga Zavala. Masyadong malakas ang mga Zavala. Napangiti siya kasama ang mga ngiping nagngangalit. Kapag namatay na si Severin, pwede na tayong manood ng sine. Ngunit mas mabuting gawin ang bagay na gusto mo sa araw ng ating kasal. Sa puntong ito, huminto muna siya saglit bago nagpatuloy. Ibig kong sabihin, first time mo at sa tingin ko mas mabuting maghintay hanggang sa araw ng kasal natin. Okay. Pakikinggan kita. Ngumiti si Mia, ibinaba ang bintana, at inutusan ang 6 na lalaki. Tara na. Maya-maya, huminto ang mga sasakyan sa labas ng villa. Pagbaba ni Edward ng sasakyan, tumingin siya sa mga tarangkahan villa at kumunat ang noo. Akala ko ba dito sila magbakasyon? Bakit ang dami niyang binili na villa? Parang iba ang tarangkahan nila sa iba. Dito ba sila titira ng permanente? Kaaway mo, napakayaman ba niya? Bakit kaya niyang bumili ng napakaraming villa? Humajijek si Mia. Niyakap ni Edward si Mia at sinabing, medyo maganda ang ginawa niya noong nasa Brookborn siya. Pero ito ang South Link City. Wala siyang kwenta kumpara sa pamilya mo. Halika na. Oras na para ipaalam sa kanya kung gaano katanga ang manggulo sa lalaki ko. Napakasarap sa pakiramdam na yakapin siya ni Edward. Naglakad ang grupo ng mga tao sa loob ng compound. Sa pagkakataong iyon, katatapos lang ng tanghalian ni Severin at ng iba pa. Si Diane at ang iba ay naglalakad sa garden. Masaya silang nagkukwentuhan bago nila nakita ang isang grupo ng mga taong papasok. Edward Horsfield. Nagpalitan ng tingin sina Felicia at Diane at nanlaki ang mga mata nang makita nila si Edward na naglalakad sa gitna ng grupo ng mga tao. Hindi pwede. Si Mr. Edward. Bakit siya nandito? Kumunat ang noo ni Megan. Lumapit si Edward at ngumisi. Diane, hindi mo akalain na magkikita tayo ng ganoon kaga. Mr. Edward, bakit ka nandito? Mukhang gulat na gulat si Diane. 2 araw na lang mula nang makarating sila sa lungsod na ito. Kahit na si Edward ay nasa South Link City sa lahat ng oras, hindi niya dapat nakita ang mga ito kaagad. Higit sa lahat, inilagay ni Edward ang kanyang braso sa isang matabang babae na may timbang na halos 200 libra. Parang nagbago ang taste niya sa babae. Edward, dapat ko bang hilingin sa kanila na talunin ang mga babaeng ito? Ayaw ko kapag mas maganda sila kaysa sa akin. Naiinggit si Mia nang malaman niyang ang mga babaeng iyon ay mga matandang kakilala ni Edward at mas maganda ang mga ito kaysa sa kanya. Hindi. Kailangan ko lang napatayin mo si Severin at ang kanyang mga bodyguard. Ang mga babaeng ito ay mga normal na tao lamang. Walang namamagitan sa atin kaya hindi mo na kailangang patayin sila. Masamang sabi ni Edward. Mr. Edward, mas mabuting huwag mong pakialaman ang aking manugang. Umalis ka na at mabuhay ka. Mabait na babala ni Felicia pagkatapos mag-isip tungkol dito. Alam ni Felicia kung gaano kalakas si Severin dahil kahit ang mga war god ay kailangang tawagin si Severin na kanilang master. Gayunpaman, hindi na-appreciate ni Edward ang mabait na kilos ni Felicia. Ngumisi siya. Hahaha. Salamat sa payo mo. Pero hindi ako ang dating ako at dapat pag-isipan mo muna bago ako guluhin. Mr. Edward, dahil ayaw mong makinig sa aking ina, pupuntahan ko si Severin ngayon. Madaling sabihin kay Edward na tiyak na natagpuan ang kanyang sarili ng isang malakas na suporta para sa kanya upang magpakita dito ngayon. Kung hindi, hindi niya makakasama ang matabang babaeng iyon. Severin. Severin. Dinala ni Edward Horsfield ang ilang lalaki dito. Tumakbo si Megan papasok sa villa at sinigawan si Severin na nasasarapan sa kanyang tsaa sa ibaba. Edward Horsfield. Kumunat ang noo ni Severin at tumayo. Yung lalaking yon. Hindi ba siya tumakas dahil natakot siya sa akin?
Sino ang nagbibigay sa kanya ng katapangan para magpakita dito ngayon? Hahaha. Medyo matapang siya. Sa tingin ko wala akong pagpipilian kundi ang patayin siya upang maiwasan ang kanyang panggugulo na darating upang multuhin ako sa hinaharap. Severin, sa tingin ko nakuha niya ang kanyang sarili ng isang malakas na suporta dahil siya ay pumunta dito sa kanyang braso sa baywang ng isang matabang babae. Babala ni Megan. Okay. Sagot naman ni Severin habang naglalakad palabas. Nakita ni Lily at ng iba pa ang nangyayari at lumapit din sila. Mr. Edward, nakakatuwang makita ka rito. Nakangiting dumating si Severin. Hahaha. Sa totoo lang, matagal na. Napanaginipan kita at gusto kitang punatin sa gabi. Humalaklak si Edward habang nahihirapang itago ang kanyang bisyo. Yung iba naman, ayaw na niyang magdetalye. Natatakot siyang ipaalam kay Mia na nagsimula ang awayan na ito kay Severin dahil nagustuhan niya si Diane. Kaya, ikanaway niya ang kanyang kamay at sinabi, "Mga Ginoo, pakiusap, patayin ang taong ito at ang mga bodyguard na iyon. Savior, gawin mo na," sabi ni Mia. Edward, pag-isipan mong mabuti. Ito na ang iyong huling pagkakataon. Hahayaan kitang umalis sa isang piraso ngayon. Kung hindi, papatayin kita. Ngumiti ng mahina si Severin at sinabi kay Mia, "Miss, ang taong ito ay isang masamang tao. Huwag mong hayaang dayin ka ng kanyang hitsura. Walang namamagitan sa atin kaya mapapatawad ko na kayo sa pagkakataong ito at hindi na kayo papatayin." Hoy, ang yabang mo. Sinasabi mo bang matatalo mo ang 6 na lalaking ito? Ang kanilang kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa iyong naiisip. Malamig na tumikim si Mia, mukhang mayabang, at hindi umimik kay Severin. Hindi siya naniniwala na may malakas na tao sa Brookborn na nakatira doon. Severin, sa tingin mo ba sasama ako kung sa tingin ko ay wala akong pagkakataon? Mukhang tuwang-tuwa rin si Edward. Hindi ito ang huling pagkakataon ko kundi sa iyo. Mamatay ka, mauna na ako. Ang isang level 1 warrior king ay mahigpit na hinawakan ang kanyang kamao na may espiritual na enerhiya na gumagalaw sa paligid. Sa isang iglap ay sumulpat siya sa harapan ni Severin at ibinato ang kamao kay Severin. "Pagsisisihan mo dahil minamaliit mo ako." Tumawa si Severin at tumagilid pakaliwa para maiwasan ang suntok. Madali niyang naiwasan ang pag-atake. Ano? Nagulat ang level 1 warrior king na madaling nakaiwas si Severin sa kanyang mabilis na pag-atake. Sa normal na pagsasalita, kahit isang level 2 warrior king ay hindi magkakaroon ng ganoong uri ng bilis. Kasunod nito, nakaramdam siya ng pressure na tumatama sa kanya. Bago niya namalayan, pinalipad siya sa himpapawid. Habang nangyayari iyon, bumuga rin siya ng isang subo ng dugo. Ano? Laking gulat ng iba pang mga warrior king nang nasaksihan nila iyon. Batay doon, maaari nilang ipagpalagay na si Severin ay hindi bababa sa isang level 2 warrior king. Sa tingin ko, ang batang iyon ay may napakataas na natamong tagumpay. Kailangan natin siyang labanan ng magkasama. Sumimangot ang isang level 3 warrior king sa sandaling napagtanto niyang hindi ito magiging madaling labanan. Hahaha. Dapat nilalabanan niyo ako ng sabay-sabay. Nagsasayang ng oras para labanan kayo ng isa-isa. Napangiti si Severin. Ang sama ng tingin niya sa iba. Nagpalitan ng tingin ang iba pang mga warrior king at agad na sinugod si Severin. Sa kasamaang palad, hindi sila tugma kay Severin. Pagkaraan ng ilang sandali, lahat sila ay napadpad sa lupa na humahagulgol sa sakit. Hindi kaya. Kahit si Xavier ay hindi kayang talunin siya. Napatulala si Mia. Parang isang panaginip na ang taong ito mula sa isang maliit na lungsod ay maaaring maging napakalakas. Mr. Edward, pasensya na. Gaya nga ng sinabi ko, papatayin na kita sa pagkakataong ito dahil binigyan na kita ng pagkakataon kanina pero hindi mo ito pinahalagahan. Nakangiting parang kontrabida si Severin habang kausap si Edward. Nakakatakot ang mukha ni Edward. Sa sobrang takot niya ay napaatras siya ng maraming hakbang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinili talaga ni Mia na tumayo sa harapan niya at sinabing, "Ikaw na bastos. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang batang miss ng mga Zavala.
Kung maglakas loob kang patayin si Edward, hinding-hindi kita bibitawan. Sa kabila noon, hindi nagbigay ng salita si Severin. Ngumiti siya ng mahina. Miss Mia, nasabi ko na sa'yo na tuturuan lang kita ng kaunting leksyon dahil hindi mo pa ako sinaktan. Kung patuloy kang kikilos ng ganito, natatakot ako na ang magsisisi ay ikaw. Ano sa palagay mo kung sisirain ko ang pamilya mo kapag ginugulo mo ako? Ang lakas ng loob mo. Walang ideya si Mia kung bakit naging mayabang si Severin pagkatapos niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang pamilya. Gayunpaman, tumawa siya ng malakas nang maisip niya ang tungkol sa kanyang pamilya. Hahaha, napakayabang mo. Pero sa tingin mo ba madali mong magugulo ang pamilya ko? Kung tutuusin, napakarami na naming pinagdaanan para maging second-tier upper class na pamilya sa lungsod na ito. Pagsisisihan mo kung maglakas loob kang saktan ang pamilya ko. Hoy, Severin. Ang kanyang pamilya ay maraming malalakas at makapangyarihang tao na may mataas na kakayahan. Hindi sila sumama ngayon. Sa tingin mo ba ay hindi ka magagapi? Wala ka ng maraming araw upang mabuhay kapag pinatay mo ako. Nag-ipon ng lakas ng loob si Edward nang makita kung gaano ka-protective si Mia. Tumayo siya sa harapan at mukhang sobrang saya. Mayroon akong Zavolas na sumusuporta sa akin. Tingnan natin kung maglakas loob ka talagang patayin ako. Hahaha. Tumawa ng malakas si Severin. Masyado yata akong naging mabait sa kanila sa huling pagkakataon na ginawa ko silang sinira. Kung hindi ko siya papatayin ngayon, mas magdudulot siya ng gulo sa akin sa hinaharap. Naisip niya. Sa kaisipang iyon sa isip ni Severin, nagpasya siyang hindi na niya pababayaan si Edward sa pagkakataong ito. Bigla siyang gumalaw at naging flash. Sa sobrang bilis ay bago pa malaman ni Edward ay bumungad sa kanya si Severin. Ano? Laking gulat nito kay Edward. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, binigyan ni Severin ng mahinang hampas si Edward sa ulo ni Edward. Pakiramdam ni Edward ay parang may kulog sa kanya at napabuga siya sa hangin. Sa pagbagsak niya sa lupa, bumulwak siya ng kaunting dugo. Gumalaw ang kanyang katawan na para bang inaatake siya bago siya mawalan ng hininga. Ikaw, pinatay mo siya. Napuno ng galit si Mia. Bilang nag-iisang anak, inulan siya ng walang katapusang pagmamahal. Hindi niya naranasan ang ganitong sitwasyon. Sa kabila ng pagkatalo ng kanyang mga tauhan, hindi siya natakot. As a brat who had everything her way, nagtaas siya ng kamay at akmang sasampalin si Severin. Gayunpaman, hinampas ni Severin ang kanyang kamay at sinampal ang kanyang mukha. Sa tingin mo ba natatakot akong manakit ng babae? Mabait ako para hilingin na umalis ka ngayon. Kung maglakas loob kang guluhin pa ako, mauunawaan mo talaga ang kahulugan ng pagsisisi. Ikaw, sinaktan mo ako. Natulala si Mia at hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi ba halata? Nagkibit balikat si Severin. Hindi siya nagbigay ng kahit anong paliwanag. Miss Mia, alis na tayo. Nagmamadaling tumayo si Xavier at mabilis na hinayla si Mia sa gilid. Bumulong siya. Miss Mia, dapat umalis na tayo. Ang taong ito ay hindi natatakot sa anumang bagay at wala siyang pakialam sa mga kahihinatnan. Hindi kami ang katugma niya. Hindi namin siya kayang patayin. Bagamat nag-aatubili si Mia na tanggapin ang pagkatalo, natakot din siya kung gaano katapang si Severin. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tumingin sa bangkay ni Edward. Pumunta ka at buhatin mo siya. Walang pagkaantala, galit silang umalis sa villa. Inutusan ni Mia ang kanyang mga tauhan na ibalik ang bangkay ni Edward sa kanyang pamilya at nangakong ipaghihiganti niya ito. Nagalit ang pinuno ng Horsefields ngunit alam din niyang walang sino man sa pamilya ang makakatalo kay Severin. Kaya, maaari lamang niyang ilagay ang lahat ng kanyang pag-asa kay Mia. Mabilis lang, umuwi si Mia kasama ang iba na may galit na mukha. Mia, anong nangyari? May nagpagalit ba sayo? Ang pangalan ng pinuno ng pamilyang Zavolas ay tinawag na Maros. Isa rin siyang matabang lalaki na may makapal na baywang, malapad na asno, at puno ng bigot ang mukha. Nang makita niyang masama ang loob ni Mia ay dali-dali siyang umakyat at nagtanong. Tatay. Labis na nalungkot si Mia nang tumakbo siya sa mga bisig ni Maros.
Tatay, kailangan mo akong tulungan. May pumatay sa asawa ko at sumampal sa akin. Sub. Wala pang nanakit sa akin dati. Isa siyang kalunos-lunos na haltak. Tingnan mo, namamaga ba ang mukha ko? Ano? Labis na nagalit si Marrose matapos marinig iyon. Tinapakan niya ang kanyang mga paa. Kalokohan. Sino siya? Yung sumampal sa'yo. Kaagad pagkatapos noon, naramdaman niyang may mali. Nakakunot ang noo niyang sabi. Sandali lang. Mia, sabi mo pinatay niya ang asawa mo. Tama ba ang narinig ko? Kailan ka pa nagkaroon ng asawa? Tumangala si Mia. Edward Horsfield, ang gwapong sinabi ko sa iyo noong nakaraan. Pumayag siyang tumira sa atin. Pero bago niya magawa iyon, pinatay siya. Sus, nakahinga naman ng maluwag si Marrose matapos marinig iyon. Tinakat mo ako. Akala ko kasal na talaga kayo. Di ba ilang araw mo lang siya nakilala? Akala ko ba hindi ka niya pinapansin? Bakit bigla siyang pumayag na pakasalan ka at tumira sa atin? Nakakuha siya ng lakas ng buto para awayin ang isang lalaki na tinatawag na Severin. Si Severin ang naging dahilan ng pagkalugi niya at ng kanyang pamilya. Kaya hiniling niya sa akin na tulungan siyang patayin si Severin at papakasalan niya ako. Pero, wala pang isang oras kaming magkasama at ngayon ay patay na siya. Habang iniisip ito ni Mia ay mas lalo siyang nalulungkot. Bago ito alam ng sino man, nagsimula siyang umiyak muli na parang namatay na ang kanyang asawa. Mia, hindi mo ba masasabing ginagamit ka lang ni Edward? Hindi ka niya gusto. Bakit ka umiiyak dahil sa kanya? Maliban sa pag-aliw kay Mia, hindi alam ni Marrose ang gagawin. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung ginagamit niya lang ako. Gusto ko siya. At sa wakas ay pumayag na rin siyang sumama sa atin bilang live-in law. Sa akin, asawa ko na siya. Binigyan ko na siya ng first kiss ko. Tatay, kailangan mo akong tulungan. Pagkamatay ni Edward, sinampal ako ni Severin. Hindi ba dahilan iyon para sundan mo siya? Sabi ni Mia habang pinapadyak ang mga paa at pinupunasan ang mga luha niya. Sige. Susundan ko siya para sa iyo. Ang sino mang maglalakas loob na maglagay ng daliri sa aking anak ay karapat-dapat na mamatay. Naaaliw si Marrose. Tatay, alam kong pinakamamahal mo ako. Sa wakas, sumilay ang ngiti sa mukha ni Mia. Hindi ba kasama mo si Xavier at ang iba pa? Paano nila hinayaang sampelan ka ng lalaking iyon? Di ba kasama mo sila nung nangyari yon? Napakunot ang noo ni Marrose matapos itong isipin. Sumagot si Mia. Hindi kayang talunin ni Xavier at ng iba pa ang lalaking iyon. Siya ay mula sa maliit na lungsod na iyon ng Brookborn. Hindi ko alam kung bakit siya napakalakas. Arg. Galit na galit ako. Bago ako umalis, binyantaan pa niya ako na huwag siyang guguluhin kundi sisirain niya ang ating pamilya. Ano? Masyado siyang mayabang. Sa sobrang galit ni Marrose ay hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang kamao. Gago ba siya? Sa tingin ba niya ganoon tayo kaina? Tama. Tatay, magsama tayo ng maraming tao. Hilingin sa Great Elder at sa iba pang matatanda na sumama din. Mungkahi ni Mia. Tama. Ipapaalam ko sa kanila ngayon. Tumanggaw si Marrose at galit na umalis. Kasabay nito, may isa pang grupo ng mga tao sa labas ng villa ni Severin. Mahigit 20 tao ang grupo at isa narito si Lance na nabugbog ni Severin kahapon. Mr. Lance, nakatanggap ako ng balita na nagsabing bumili ang lalaking iyon ng villa dito at dito na siya nakatira. Isang blonde na lalaki ang lumapit at nagpaalam sa kanya ng nakangiti. Tumanggaw si Lance at sabi sa isang matandang lalaki at isang matandang babae sa gilid. Great Elder, Second Elder. Hanggat papatayin mo ang taong iyon, ibibigay ko sa iyo ang espiritual na damong ipinangako ko sa iyo. Matapos bugbugin si Lance kahapon, nag-isip siya ng malalim nang bumalik siya at naisip na kailangan niyang patayin si Severin. Kung maibibigay ni Rachel ang kanyang mahalagang sports car kay Severin, naniniwala siyang may bagay si Rachel para kay Severin. Hindi nakakalimutang banggitin, si Severin ay isang magandang lalaki.
Hindi niya kayang guluhin si Horus nang inagaw ni Horus si Rachel mula sa kanya, ngunit naniniwala siyang hindi malaking banta sa kanya si Severin. Kung kaya niyang patayin si Severin, mas malaki ang tsansa niyang makasama si Rachel. Iyon ang pangunahing dahilan kung bakit siya pumayag na ibigay ang mahirap na makakuha ng mga sanga ng pangatlong baitang espiritual na mga halamang gamot sa Grand Elder at Second Elder, para matulungan nila siyang patayin si Severin. Huwag kang mag-alala. Pareho tayong level 4 Warrior King, at maraming miyembro natin ang makakasama natin. Hindi dapat maging problema ang pagpatay sa batang iyon. Nakangiting sabi ng Grand Elder. Hindi ko inaasahan na marami pang bisita ang darating. Napangiti ng mapait si Severin nang makita ang pagdating ng isa pang grupo ng mga tao habang umiinom siya ng tsaa sa looban ng kanyang vilya. Hindi niya akalain na makakaharap niya ang napakaraming manggugulo ng ilang araw pa lang mula nang dumating siya sa Southlink City, at mas nakakapangilabot na ang simpleng pagkilos ni Rachel sa pagbibigay sa kanya ng kotse ay sapat na upang mapuko ang galit ng kanyang manliligaw. Tumayo siya at naglakad palabas pagkatapos itanong iyon. Lance. Ang matanda sa Hillguard Gang. Nakangiting tanong ni Severin habang paakyat sa grupo. Sa kabilang dulo, si Lily at ang mga babae ay tumigil sa pakikipag-chat sa isa't isa at agad na tumakbo upang tingnan ang sitwasyon. Hindi mo akalain na magkikita pa tayo, di ba? Nagulat ako na hindi ka umalis sa bayan matapos akong bugbugin noong isang araw. Tingnan natin kung matatakbuhan ka pa ngayong nahanap ko na bahay mo. Humalaklak si Lance na may hangin ng superiority at lubusang minamaliit si Severin. Haharapin ba natin sila? Tanong ni Wendy kay Severin nang makita ang dami ng taong dinala. Itinuro ni Severin ang matandang lalaki at matandang babae sa kanyang harapan. Ang dalawang ito ay medyo malakas sa mga tuntunin ng paglilinang. Kukunin ko sila, habang kayong mga babae ay kayang hawakan ang iba. Oo naman. Pwede ba natin silang patayin? Tanong ni Abigail na may bahagyang ngiti. Tumanggaw si Severin. Oo naman syempre. Ang Hillguard Gang na ito ay patuloy na magkakaroon ng impresyon na ako ay isang mahina kung hindi natin sila pahihirapan ng ilang casualty. Ang lakas ng loob mo, bata. Natatawang sabi ng matandang babae habang tinutulak ang saklay na hawak niya sa bilis ng kidlat. Bahagyang itinagilid ni Severin ang kanyang ulo, hinawakan ang saklay, at nagpuwersa. Ang kanyang malakas na enerhiya ay napunta sa saklay, dahilan upang ito ay nahati sa kalahati. Patuloy na damaloy ang puwersa sa saklay, at agad na binitawan ng matandang babae ang pagkakahawak dito nang mapansin niyang may mali. Pagkatapos ay nagpakita siya ng ilang espiritual na enerhiya sa kanyang mga paa at sinipa si Severin. Hindi rin tumahimik ang matanda. Naglabas siya ng punyal sa isang iglap at sinaksak si Severin mula sa kabilang panig. Ang isang pag-atake na kinasasangkutan ng dalawang level 4 Warrior King ay mahirap para sa kahit isang level 5 Warrior King na harapin. Gayunpaman, bahagyang napangiti si Severin habang ipinakikita niya ang kanyang mga iniisip sa pagpaparami ng kanyang espiritual na enerhiya sa paligid ng kanyang katawan upang maging isang kumikinang nakalasag. Ano? Nabigo ang matanda na tumagos sa ningning na iyon gamit ang kanyang punyal, at wala na siyang magagawa para makakilos pa. Ito ay imposible. Ang takot na naramdaman niya ay naging dahilan ng pagtulo ng malamig na pawis sa kanyang noo. Alam na ang tanging mga individual na maaaring magsagawa ng ganoong pamamaraan ay halos tiyak na isang level 9 Warrior King. Hindi siya makapaniwala na ganoong individual ang binata sa kanyang harapan. Bilang isang Warrior King, batid ng matanda na ang pag-condense ng isang protection na kalasag ng espiritual na enerhiya sa katawan ng isang tao ay posible lamang para sa mga nakaabot sa level 9 Warrior King. Pagkatapos ng lahat, ang paggawa nito ay nangangailangan ng isang tao na magkaroon ng siksik na espiritual na enerhiya at malakas na puwersa ng pag-iisip. Ang binata na nauna sa kanya ay nakamit lamang iyon gamit ang espiritual na kalasag ng enerhiya upang labanan ang kanyang pag-atake at pinipigilan ang kanyang punyal na lumayo pa. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang kanyang mga pag-atake ay malinaw na walang kwenta. Ngumisi si Severin at itinutok ang palad sa dibdib ng lalaki. Isang mapurol na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin, at ang matanda ay pinalipad bago bumagsak ng husto sa lupa.
May bahid ng hinanakit sa kanyang mga mata habang hinihingal ang kanyang huling hininga. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Natakot ang matandang babae nang makita niyang agad na namatay ang matanda sa tabi niya. Agad siyang tumalikod at naghanda na tumakbo para dito. Nako, hinding-hindi siya bibigyan ni Severin ng pagkakataon na gawin iyon. Mariin niyang pinakawalan ang palad sa likod ng kalaban, na winakasan ang buhay nito sa sandaling iyon. Matapos silang patayin pareho, ang espiritual na kalasag ng enerhiya ni Severin ay agad na nawala sa isang mabilis na pag-iisip. Nangyari ang lahat sa loob ng isang segundo o dalawa, at ang iba sa kanilang mga tauhan ay halos napatay ni Lily at ng mga babae. Hindi. Paano ito naging posible? Hindi siya maaaring maging napakalakas. May nakikita ba ako? Ang orihinal na akala ni Lance ay ang pagkamatay ni Severin, ngunit ang kanyang mga binti ay nanlalambot dahil sa takot matapos makita ang Grand Elder at pangalawang Elder na madaling mamatay. Ngumisi si Severin at sa isang iglap lumapit sa kanya. Dahil alam niyang napakalakas ni Severin para sa kanya, lumuhad si Lance sa lupa at nagmakaawa. Pasensya na, napagtanto ko na ngayon ang pagkakamali ko, Severin. Patawarin mo ako. Nangangako akong hindi ko na uulitin. Huli na para malaman mo ang iyong pagkakamali ngayon. Hindi na siya bibigyan ni Severin ng isa pang pagkakataon at sinipa siya ng mabilis, na nagtapos sa kanyang buhay. Ang grupo ng mga tao mula sa Hillguard Gang ay pinugutan ng ulo ni Severin ng halos walang pagsisikap. Sinulyapan ni Severin ang mga spatial ring sa kanilang mga daliri at lumapit upang kunin ang mga ito. Arg! Napakaabala ng pagharap sa mga bangkay na ito. Walang magawa si Severin nang tingnan niya ang mga bangkay sa lupa. Sunod-sunod ang nangyari, at nagulat siya nang may mga sasakyan na dumaan sa gate niya at pumarada sa labas. Dumating na sina Mia at Marose kasama ang kanilang mga tauhan. Seve. Hihilingin na sana ni Mia na lumabas si Severin nang mabigla siya sa eksenang nasa harapan niya. Maraming mga bangkay ang nakahandusay sa lupa, at lahat sila ay namatay sa isang kahabag-habag na kamatayan. Sir, ang mga bangkay na ito ay mga miyembro ng Hillguard Gang. Kasama dito ang kanilang Grand Elder at pangalawang Elder. Isa sa mga matatandang lalaki sa kanilang grupo ang lumapit kay Marose at nagpaliwanag na may malungkot na mukha. Marahas na umawang ng ilang beses ang bibig ni Marose. Pagkatapos ng lahat, ang Hillguard Gang ay maaaring hindi kasing lakas ng Zavolas, ngunit hindi sila dapat magalit ng pareho. Kung marami sa kanilang pinakamalakas na tao ang namatay sa mga kamay ni Severin, kung gayon ay malinaw na ang lakas ni Severin ay malayo sa simple. Gayunpaman, bahagyang lumaki ang kumpiyansa ni Marose nang maisip niya ang level 6 Warrior King na kasama niya. Hoy, matabang babae. Hindi ko akalain na dadalhin mo ang pamilya mo dito ng ganito kaga. Hihihi. Alam kong hindi ka susuko, pero masasabi kong medyo nagulat pa ako nung dinala mo sila dito ng mabilis. Walang pakialam na wika ni Severin habang nakatingin kay Mia at sa pamilya nito. Ang lakas ng loob mong tawagin ang anak ko na matabang babae. Gusto mo bang magpakamatay? Nagngangalit si Marose sa galit nang marinig kung paano hinarap ni Severin si Mia. Ngunit nagsasabi ako ng katotohanan. Inunat ni Severin ang kanyang baywang bago sinabi kay Mia. Kahit na pumunta ka dito para manggulo, magiging mabait ako na hindi ka papatayin dahil babae ka. Gayunpaman, kailangan mong humingi ng tawad sa akin at tulungan akong itapon ang mga bangkay sa bakuran na ito. Kung gayon ikaw, ang iyong ama, at ang iyong mga tao ay papayagan kong umalis dito. Mukhang magandang badil na ito. Pinatay mo ang lalaki ko, bastos ka. Pumunta ako dito para tapusin ang buhay mo, kaya nananaginip ka kung sa tingin mo ay pwede mo akong tulungang itapon ang mga bangkay na ito. Napatapak ni Mia ang kanyang mga paa sa galit. Patayin siya, tatay. Patayin siya. Agad naman siyang inaliw ni Marose. Huwag kang masyadong magpapagod, Mia. Ang ating Grand Elder at pangalawang Elder ay nakakuha ng level 6 Warrior King, kaya sapat silang malakas para ituring bilang mga nangungunang manlalaban sa South Link City. Wala silang problemang patayin ang batang ito. Matapos ang kanyang mga salita, sinabi niya kaagad sa isang lalaki at isang babae. Ipaubaya ko siya sa inyong dalawa kung gayon, Grand Elder at Second Elder.
Matapos marinig iyon ng lalaki, hindi niya maiwasang mapangiti at magsabi, hindi magiging problema ang pagpatay sa batang ito, Ginoo, ngunit nagustuhan ko ang 2 sa 6 na dilag na ito dito. Nagtataka ako kung papayagan mo akong magsama ng 2 sa kanila mamaya. Alam ni Marrose kung ano ang intensyon ng lalaki at hindi niya napigil ang matawa at sabihin. Talagang prangka ka. Hindi problema basta patayin mo ang batang ito. Hahaha. Masaya akong obligado. Nang makatanggap ng pag-aproba ang kabilang partido mula sa ulo ng pamilya, hindi niya napigil ang lumunok ng laway niya sabay ngisi habang nakatingin sa sexing legs ni na Abigail at Lily. Sa totoo lang, naaakit siya sa 4 na dilag na iyon, ngunit mas gusto niya ang mga may sexing mahabang binti. Bukod dito, hindi niya ma-enjoy ang napakaraming babae ng sabay-sabay, kaya naman sinabi niya na 2 lang ang kanyang isasama. Hihihi. Kung ganoon nga, ang unang taong papatayin ko ay ang perwisyo na matandang ito at ang babaeng elder na iyon. Hindi matututo ng leksyon ang mga tulad mo maliban kung babayaran mo ang halaga. Tumawa si Severin at naglabas ng espada. Natural, ang espadang ito ay hindi ang Bloodfiend Sword, ngunit isa pang espada na nakuha mula sa special ring ng isang Hilgard gang elder na napatay kanina. Napagpasyahan ni Severin na gamitin ito dahil medyo disente ito, ngunit ang pangunahing dahilan ay hindi siya makapaghintay na subukan ang pamamaraan ng Rose Petal Rain. Kung tutusin, hindi pa niya nagamit ang kasanayan kahit na matagal na niya itong na-practice, at naramdaman niyang ito na ang perpektong pagkakataon na gawin ito laban sa 2 level 6 Warrior King. Matapos tapusin ang kanyang pangungusap, inilipat niya ang espiritual na enerhiya sa espada gamit ang kanyang isip. Ang espada pagkatapos ay bumigkas ng isang sigaw, at ang mga pagbabago sa enerhiya na nagmumula dito ay napakalakas din. Inaasahan mo bang magiging madali ito laban sa 2 level 6 Warrior King? Sa wakas ay nagsalita ang pangalawang matanda ng Zovolas habang siya ay malamig na ngumiti at gumawa ng isang espada gamit ang kanyang palad. Mangyaring umatras, Ginoo. Magpapatupad kami ng napakalakas na kasanayan, at hindi namin gugustuhing mapunta ang shockwave sa inyo. Kami ay, sina Marrose at Mia ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa at nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang kasiyahan, dahil alam nilang pareho na si Severin ay magiging kasing patay kapag ginamit ng 2 matanda ang kanilang mga diskarte at inilabas ang kanilang lakas. Gayunpaman, senyales din iyon na hindi minamaliit ng 2 matanda si Severin, sapat na dahilan ang mga bangkay na nakahandusay para hindi siya basta-basta. Flaming Slash. Pinutol ng babae ang kanyang espada, at ang pagsabog ng enerhiya ng espada ay lumipad na parang apoy na umaabot ng ilang metro ang haba. Malakas ang aura na lumabas mula rito, at mararamdaman ng lahat na ang temperatura sa paligid ng enerhiya ng espada ay tumaas ng husto, isang malinaw na pagpapakita ng kahusayan ng pamamaraan. Roaring Tigre Punch. Pinakawalan ng Grand Elder ang kanyang suntok, na nagbunga ng isang napakalaking imaheng parang tigre na parang isang buhay na tigre. Nagpakawala pa ito ng dagandong. May narinig lang ba akong umuungal? Agad namang lumabas ng Vilya sina Judith, Felicia, at ang iba pang umiinom ng tsaa sa bahay. Nang makita nila ang nangyayari sa malayo, natakot sila kaya ibinuka nila ang kanilang mga bibig at nagsimulang magtaka kung may nakikita ba sila. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanilang unang pagkakataon na makakita ng isang tunay na malakas na individual na gumaganap ng isang kakilakilabot na pamamaraan, at ang lahat ng ito ay tila hindi totoo sa kanila. Natuwa si Severin nang makita niya ang pag-atake ng 2 matanda at agad niyang pinutol ang kanyang espada. Rose Petal Rain. Bulalas niya, at 10 o higit pang mga petals ng rosas na kasing laki ng palad ang lumitaw sa kanyang harapan. Dahil ang mga talulot na iyon ay nabuo sa pamamagitan ng paghalay ng espiritual na enerhiya, ang kanilang kulay ay isang malabong asol na kalangitan. Ngunit ito ay tiyak na dahil sa tulad condensed espiritual na enerhiya na ito ay may isang ethereal at magandang hitsura. Wow! Napakagandang teknik! Natigilan si Mia nang makita niya ang mga talulot ng rosas na ito sa malayo. Mayroon bang anumang kakayahan sa pag-atake ang mga talulot ng bulaklak? Ang pagbabago-bago ay hindi rin masyadong maganda, at sa tingin ko ito ay isa lamang sa mga mag-agarang ngunit walang silbing pamamaraan.
Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na isa ring second-rank warrior king ang nanunuya habang nakatayo roon habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Sa susunod na segundo, lahat ng 10 rose petals ay sunod-sunod na nagsilabasan. Nang dama po ang mga talulot ng rosas sa apoy at ang tigre na nabuo mula sa espiritual na enerhiya, isang pagsabog ang naganap kasunod ng isang malaking pagsabog. Ha! Parehong natigilan ang Grand Elder at ang pangalawang Elder. Ang kanilang mga pag-atake ay matunog na nawasak pagkatapos nilang matagpuan ang bawat talulot ng rosas, at ang mga mukhang ethereal na talulot na iyon ay naglalaman ng lubos na nakakatakot na espiritual na enerhiya. Ito ay masama. Napansin nilang dalawa ang mga talulot ng rosas na mabilis na dumarating sa kanila at malapit na silang dumapo sa kanila. Ang dalawa sa kanila ay agad na nagmamadaling tumakas, ngunit huli na ang lahat bilang 3 talulot ng rosas. Direktang nakakabit sa kanilang mga katawan. Patawarin mo ako. Sigaw ng nasa katanghaliang gulang na lalaki habang namumutla sa takot. Sa kasamaang palad para sa kanya, hindi kailanman bibigyan ni Severin ng pagkakataong mabuhay ang gayong mga bastos. Ang mga talulot ng diskarteng pangatlong grado na iyon ay sumabog sa kanya sa maliliit na piraso ng laman. Paano ito mangyayari? Parehong si Grand Elder at Second Elder ay nasa level 6 Warrior King. Paano na lang sila? Ang isang matandang lalaki ay natulala sa nangyari, at malamig na pawis ang tumutulo sa kanyang noo. Siya ay isang malakas na individual na ang tagumpay ay umabot sa antas ng 5 mandirigmang hari, at maaari lamang niyang pasalamatan ang kanyang mga maswerteng bituin na hindi siya humayo at umatake ng mas maaga kung hindi ay mamamatay siya tulad ng iba pang dalawa. Tatay, hindi ba halos hindi magagapi si Grand Elder at Second Elder dito sa South Link City? Paanong ang mga taong nakamit nila ay napakadaling mapatay? Gulat na gulat si Mia at bakas sa mukha niya ang hindi makapaniwala. Natigilan si Marrose sa pagkatulala at sumagot pagkatapos ng ilang segundo. Hindi mo ba sinabi na ang batang ito ay taga Brookborn, Mia? Kailan nagkaroon ang Brookborn ng isang taong may ganoong nakakatakot na lakas? Pinunasan niya agad ang malamig na pawis pagkatapos magsalita. Ano ang dapat nating gawin, tatay? Baka dapat lang. Napalunok si Mia. Sa sandaling iyon, ang gusto lang niyang gawin ay makaalis doon sa lalong madaling panahon, dahil kahit isang talulot ng rosas mula sa pag-atake ni Severin ay papatayin siya kapag dumapo iyon sa kanyang katawan. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Ang walang pakialam na mga salita ni Severin ay nakakatakot sa kanila. Ang ilang nakakatakot na pusa ay lumuhad sa lupa, at ang kanilang mga binti ay napakahina na hindi na sila makatayo. Isang hakbang pasulong si Severin, natakot si Mia na lumuhad din. Hindi makapaniwalang ungol niya. Wag mo akong patayin. Wag mo akong patayin, pakiusap. Alam kong mali ako. Pakiusap lang wag mo akong patayin. Bilang pinuno ng Zavolas, hindi lumuhad si Marrose sa kabila ng kanyang kaba at nakaugat sa lupa nang hindi nangangahas na gumalaw. Lumapit si Severin at hinubad ang special ring ng 2 patay na individual. Alam niyang malaki ang posibilidad na ang level 6 Warrior King na iyon ay nag-imbak ng mga espiritual na damo doon. Hindi niya sasayangin ang pagkakataong agawin ang gayong mga kayamanan. Huwag kang mag-alala. Gaya ng sinabi ko kanina, papatayin ko lang ang 2 taong ito para ipakita na huwag mo akong pakialaman. Ako ay isang tao sa aking salita, at dahil nasabi ko na hindi kita papatayin, pagkatapos ay masisiguro mo ang pagkakataong mabuhay. Bahagyang ngumiti si Severin. Ang pangunahing dahilan kung bakit iniligtas ko ang iyong buhay ay dahil bago ako dito, at ayokong sirain ang isang pamilyang tulad mo dahil hindi ko intensyon na magdulot ng masyadong malaking kaguluhan. Mas gusto kong mamuhay ng tahimik. Nagkatinginan silang lahat sina Lily, Abigail, at iba pang nasa likuran nila at hindi maiwasang mapangiti sa sarili. Ginawa ni Severin ang desisyong iyon dahil napakabait niyang tao. Kung tutuusin, madali niyang sirain ang Zavolas kung gugustuhin niya. Matapos marinig ang sinabi ni Severin, nakahinga ng maluwag si Marrose at bahagyang tumango habang sinabing, "Salamat sa pagligtas sa amin, Mr. Severin. Nangangako akong hindi na kita guguluhin. Salamat sa iyong kabaitan." Ang lahat ay nagpahayag din ng kanilang pasasalamat sa isang kilos ng pasasalamat.
Tara na, Mia. Alis na tayo. Tinulungan ni Maru si Mia na bumangon na may dismayadong tingin. Ito ang unang pagkakataon niyang makatagpo ng ganoong kalaking kabiguan, at ito ay naging isang matinding dagok sa kanya. Teka, di ba sinabi ko lang na hahayaan lang kitang umalis kung tutulungan mo akong harapin ang lahat ng mga bangkay na ito? Paalala ni Severin nang makitang naghahanda na silang umalis. Ang totoo, pinayagan lang niyang umalis ang mga Zavala dahil hindi naman siya masyadong nasaktan, at dahil umaasa rin siya sa kanilang tulong sa pag-alis ng mga bangkay. Kung tutuusin, hindi pa sila nagre-recruit ni Dayan ilang dagdag na bodyguard, kaya maliwanag na napakahirap at hindi masyadong perpekto para sa magagandang bodyguard na harapin ang lahat ng mga bangkay na iyon. Oo, tutulungan ka naming itapon ang mga ito at tiyaking walang batik ang lugar. Kaagad na ibinigay ni Marrose ang kanyang panata, dahil handa siyang tumulong sa gulo hanggat pinahihintulutan siyang mabuhay.